Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, medyo na high blood ako sa nabasa kong comment or message dito sa YouTube ko, and mega love shout out to Rachel Gonlevo. Ayan, so nag-comment siya doon sa isa kong post, ayan, or sa isa kong video. Sabi niya, hello po, andito na ako sa Hong Kong. Yung amo kong babae, laging mali ang nakikita at laging sambit ang I fire you kahit nasunod ko na yung utos niya. Hahanap pa rin ng mali, parang may saltik ba? Di maintindihan. So ito yung gusto kong maranasan, or ito yung gusto kong amo na na makasalamuha. Kasi inis na inis ako pag ganito. Puta talaga. Naiinis ako. Unang-una is, yun yung pinaka-hate ko talaga, yung sasabihan kang I fire you. Bakit ka nag-hire? So, sabi ko sa kanya, nag-advise ako sa kanya na kung bago pa lang siya dito sa Hong Kong, tiisin niya muna 3 months, makabayad lang ng utang. Pag hindi pa rin tumigil yung ugali niyan, kakaganyan, and yung mali mo lang yung nakikita, yung tama is hindi, and parati kang sinasabihan ng I fire you, hamunin mo siya ng sabihin mo sa kanya, okay, buy me a ticket and I go back to Philippines. O di kaya, go! Basta, yung alam mo yun, then fire me, or ganunin mo. O di kaya, then break my contract or terminate my contract. Buti na lang talaga hindi ganyan yung amo ko. Buti minsan hindi pa kami nagsagutan nitong amo ko, yung anuhan talaga, yung face to face na, yung talagang patulan talaga. Hindi, yung bata lang, pero alam na kasi ng amo ko na yung ugali ko is hindi rin hindi, alam mo yung hindi nagpapaagrabyado ba? Kasi nga, yung bata nung nakaraan, nung nasa sasakyan kami, pauwi na, nagpa-parking na yung amo ko, nagmamaniobra na kasi magpa-parking na. And may tinanong yung bata. So ako pagod kasi alas 10 na ng gabi. Hindi ko na nasagot ng tama. Yung dapat nasagot is yes, nasabi ko is no. Sabi na, you are a bad helper. Sabi nga sa akin, puta. Tahimik lang ako. Sabi niya, I don't like you to be my helper, Jen. Sabi niya ganun. Sabi ko, okay. Ay, inulit pa uli. Sabi niya ganun. I don't like you to be my helper now. Nagsaltik yung tenga ko. Sabi ko sa kanya, okay, tell your mommy, buy me a ticket and then go back to Philippines. Sabi kong ganun. Gantong boses, guys, ganto. Kasi alam niya yan pagkagalit ako eh. Kasi wala nang lambing sa boses ko. Malaki na. And dito sa bahay, ako yung may pinakamalaking boses. Ako yung pinakasiga yung boses sa buong tao dito sa bahay. Alam mo yung sabi ko, okay, tell your mommy. Sabi kong ganun sa kanya. Buy me a ticket and send me back to the Philippines. Sabi kong ganun. Sumigaw yung tatay. No! Gumanon yung tatay. Pinagalitan yung bata. Tapos, nagsalita na sila ng salita nila. Ako doon, tahimik lang ako. Wala. Yung expression ng mukha ko is wala kang makikita na, alam mo yun, yung parang blanco lang ako. Kunwari, wala akong narinig, parang ganun lang. Tapos, pinagalitan siya ng tatay, ganyan. Kasi yung mga amo ko, kahit na sabihin mong busy sila sa ganyang bagay, pero yung tenga nila is nakikinig sa kung ano yung ginagawa namin, ano yung pinag-uusapan namin, ano yung pinag-awayan namin. Kasi parati kaming nag-aaway ng bata. Kasi hindi ako yung katulong na oo lang sa kung ano yung gusto niya. Pagka mali talaga. Ganun ako. Kahit nandito sa bahay or wala, basta mali talaga. Parati kami sa daan nag-aaway niyan, kahit sa mall. Nakikita ko minsan ng mga subscriber ko nag-aaway kami sa mall. Sigawan. Sige. Sabi ko sa kanya, sige, iwanan kita dito. Minsan iniiwanan ko yan siya, tulak ko siya konti, tapos iwanan ko. Ayan, takot yan siya. Sige. Sabi ko nga sa kanya. Alam mo yung sige na word, pag narinig niya yan, ibig sabihin, focus na siya. Kung ano yung gusto kong gawin, kung gusto kong gawin niya, yun dapat yung gawin niya. Pag sinabi ko, maghugas ka na ng kamay, and ayaw makinig, you don't want to listen to me, sige, ganun. Mabilis pa sa alas 4, nandun na yan siya sa sink, maghugas ng kamay. So, nung sinabi ko yun, nagalit yung yung lalaki, so umiyak yung bata. Ngayon, nagpapakampi siya sa nanay, ang ngayon, nag-freak out yung nanay, sumigaw. Na, ganyan, pinagalitan yung bata. Ako, tahimik lang ako dun, walang expression yung mukha ko. Tapos, pinagalitan niya yung nanay. Tapos ngayon, yung bata, yung nanay kasi dito, yung napagbubuntunan niya parati ng galit. Halimbawa, mag-aaway kami. Ngayon, anuhin siya ng nanay kasi mali. Yung ngayon, ang nangyayari is yung nanay niya ngayon yung kaaway niya. Yun na yung sinisigawan niya, yun na yung sinasaktan niya. Pero kami yung nag-aaway. Hindi niya ako sinasaktan. Yung nanay talaga yung napuputukan parati ng galit niya. Kaya yung nanay yung kawawa. Ngayon nag-freak out yung nanay. Tapos, edi okay na. Bumaba na kami.
naglakad na kami sa elevator. Pagdating doon, may sinabi siya sa nanay niya, lumapit siya doon sa nanay niya, umiiyak. Tapos sinigawan niya. Dahil lang yun sa sa gusto niya akong tanggalin bilang katulong, nagalit yung tatay. Ngayon nag-ano siya. Tapos sumigaw siya na ngayon sa nanay. Yung nanay tahimik lang, walang ekspresyon. Tapos sinabi ng nanay pag-uwi na ganto, magluto, ganyan. Sabi ko sige. Tapos sabi niya alis ako, bibili lang ako ng pagkain. Pero hindi na siya bumalik guys. Bumalik siya alas 11 na ng gabi. Pagbalik niya mugtong-mugto yung mata niya, umiiyak. Hindi, parang galit siya sa bata na hindi niya mailabas. Hindi kasi siya nananakit ng bata. Alam mo yung kapag sinasaktan siya ng bata, ang ginagawa niya, ginagano niya lang. Pero hindi siya nananakit. Kaya sa sobrang galit niya, wala siyang mapaglabasan. Kasi ilang araw na siyang pinapahiya ng bata. Simula pa nung mga ano. So, ang nangyari is, lumabas siya, doon siya naglabas ng loob sa labas. Sabi ng katulong na Indo, tumatawag daw yung amo ko sa nanay, doon sa nanay niya, and nagkukwento kung ano yung ugali ng bata na hindi niya na kayang putulin yung sungay, ganun. So ako, inuunti-unti kong putulin, pero minsan, hindi nila hindi nila na napuputol, kaya tumataas pa din. Katulad nung nakaraang gabi, nanap nila yung damit ng lalaki. Sabi niya, wala daw doon sa closet. Tapos sabi ko, baka nandun lang, tignan uli. Kasi wala naman akong kinukuha sa mga damit and hindi naman napalid ng hangin. So, natangay ng hangin or ewan ko anong Tagalog niya, nakalimutan ko na. So, pumunta kami doon sa drawer, ay doon sa closet, silang dalawa muna mag-ama. Tapos nakita niya, so ngayon, binuksan ko yung pinto, yung kamay niya naipit doon. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, sorry Emma. Tapos paiyak na siya. Sabi niya ganun, do you have pimples? Sabi niya ganun. So natawa kaming lahat kasi nga, ang ano ko sa kanya, ang role ko, kapag nanakit siya, magkakaroon siya ng pimples sa mukha. Marami. Alam mo yung freckles, yung sa mga foreign people, sa mga American, di ba maraming itim-itim. Sabi ko, yan yung mangyayari sa mukha mo, tarantado ka, ganyan ugali mo. Ganyan talaga, ginaganyan, inuuto-uto ko. Pinapabayaan lang ako ng nanay, tatay. Tapos nung sinabi niya sa akin, sabi ko, sorry. Tapos tinignan ko yung kamay, tapos sinipan ko. Ginanon ko, tapos natawa siya doon. Ganyan kasi yung sign of love ko sa kanya. Kapag nasaktan ko siya or anong mangyari, basta hihipan ko lang yan, okay na agad yan siya. Parang nawawala na yung sakit. So, yun yung ginawa ko. Tapos sabi niya, do you have pimples? Sabi niya gano'n, sabi ko, yes. And then tumingin ako sa mag-asawa. Tumawa sila ng malakas. And then napatawa na din ako. Kasi nga, parang simula nun kasi, yun na din yung panakot nila sa bata na magkakaroon yung bata ng pimples kapag naging tarantado. Kaya takot na yung bata na gumawa ng kasalbahian ngayon dahil nga sa yun yung pinapantakot namin. Takot na takot siya dyan. Tapos, ito nga nangyayari, pag sinabihan kang I fire you, patulan mo, mag-ipon ka muna, patulan mo sa huli, buisit siya. Pag ako ganyan talaga. Isang beses lang ako, hindi pa kami nag-away na nagsalpukan talaga kami ng amo kong babae. Kasi, hindi ko siya narinig na magmura, hindi ko siya narinig na sigawan ako, hindi ko siya narinig, pagkagalit siya guys, halimbawa, nagmamadali na kami, and then yung tarantado na bata, gusto pang kumain ng pasa. Sabi ko, hindi na, kasi nga nagmamadali na tayo. Ayaw talaga, umiiyak. So, ngayon, binigyan ko, naabutan kami ngayon ng amo kong babae. Paglabas niya, kumakain pa yung bata sa mesa ng pasas. Sabi niya, hindi pa kayo nag-asikaso? Alis na tayo. Sabi ko, gusto niya pang kumain. Yung nanay talaga na, ay, gumano na lang siya. Alam mo yung sa sobrang galit niya, hindi siya makasigaw, hindi niya ako mapagalitan. So, ang ginawa niya, ay, tapos lumabas siya ng bahay. Lumabas siya, binagsak niya yung pinto. So, sabi ko sa bata, ikaw kasi napaka-ano mo eh. Pinagalitan ko yung bata sa loob. Tapos, binihisan ko siya ng damit. Bilisan mo na dyan, sabi ko ganun. Tapos, nung naano ng nanay na hindi pa rin kami lumalabas, bumalik siya sa loob ng bahay. And then, tinulungan niya ako na bihisan yung bata. Tsaka kami umalis. So, nung nasa escalator, sa elevator na kami, wala, kalma-kalma lang siya do. Alam mo yung galit, pero pinipigil hanggang sa may mga 5 minutes lang, wala na. Ngumingiti na siya, parang ang bilis lang mawala ng galit ng amo kong babae. Sa susunod nga, sabihan ko yan siya, buti ka pa, pag nagalit ka, ang bilis-bilis lang mawala. Pag ako nagalit, inaabot siya ng buwan, naalala ko pa rin, hanggang ngayon, naalala ko yung ginagawa ng bata sa akin, bumabalik pa din yung galit ko. Kaya, yung amo na ganyan, yan yung hinahanap ko, yung may kaaway ako, hayahay ang buhay. Kaya, kailangan malakas yung loob nyo, kailangan hindi kayo takot na mawalan ng trabaho, kailangan ganun. Kaya nung hinamon ako ng babae nung nakaraan, sabi niya sa akin, magbabakasyon kami, gusto mong magbakasyon? Nung April niya sinabi, sabi ko, ilang araw bibigay mo sa akin na bakasyon? Alam mo yung hindi ka takot,
Kasi pag alam nilang takot ka, dun ka nila mas lalong tatakutin. Alam nila kasi pwede ka nilang hawakan sa liig kasi nga wala kang mapuntahan, wala kang choice. Pero yung amo kong babae, and lahat sila alam nila na alam ko yung batas, alam ko yung patakaran dito sa Hong Kong. Ikaw ba naman na halos nagbablog ka? Syempre kailangan alam mo yung pasikot-sikot kung ano yung mga kailangan gawin kasi para ma-share mo din sa mga viewers mo. So, alam ng amo ko na maano ako, na alam ko lahat kasi nga pag ano kasi hindi mo alam, tatarantaduhin ka nila. Kaya sinabi ko sabi ng bata katulad nung July 1, hindi sinabi ng amo kong babae na holiday, tapos yung bata nangungulit sa akin. Sabi ko, hindi pwede, holiday ko yun. Sabi niya, bakit holiday mo? Nandyan lang yung mama tsaka papa, nakikinig lang. Kasi nga, hindi ko alam ba't di niya sinabi, pero nung time na yun is 30 na ata. Sabi ko, kasi Hong Kong chuchu. Kaya yung bata ngayon sa chuchu na yan, marunong na din siya, nagagamit niya na yan. Kaya ako sa inyo guys, huwag niyong turuan yung alaga niyo. Kung nagmumura kayo, huwag niyong anuhin. Kasi nakukuha pala nila. Yung salita ko na chuchu, alam niya na, yung alam mo yon, yung piste, ganyan, pag nagmumura ako, ginuo ko, Diyos ko, magugulat na lang ako. Minsan sasabihin niya, sisigaw pa yan, Ginoo ko, Genevieve. Puta talaga nakakahiya. Lalo yung yung amo ko nandito. Diyos ko, na bata ka, mapapagalitan ako dito sa ginagawa mo. Kaya kaya ngayon pinipigilan ko na yung mga salita kasi naaalala niya pa din kahit na isang beses niya lang ako marinig. Natatawa siya sa pronunciation. Ang nangyayari is nasasabi niya yun, salamat po, always niya ako sinasabihan yan, salamat po, gaganon niya siya sa akin. Tapos yung paro-paro G, nagulat yung isang katulong na Pinay na umuwi na ngayon, at katulong ng kapatid ng amo ko. So, sabi ko sa alaga ko, Emma, sumayaw ka nga, sabi ko gano'n. Pakitaan mo sila ng sayaw mo, dali, puta. Sabi ng gano'n ng bata, fly high, butterfly. Tapos sabi niya, paro-paro G. Nandyan yung parents, sabi ng amo kong babae, sabi niya, hala, ano yan? Sabi niya ganun. Anong salita? Sabi niya, ano yan? Sabi ko, sayaw ng Philippines. Sabi ko, sinasayaw namin. Tapos, umalis yung nanay kasi may kinuha sa loob. Pinakita ko sa tata yung picture, yung video. Sabi ko, ayun ganyan siya sa kung sayawin. Sabi niya, hala, marunong ka na. Sabi niya ganun. Tapos, natutuwa siya kasi nga, alam mo yung jolly na nakatugtog. Tapos, yung bata, parang butterfly talaga siya, paro-paro G, paro-paro G, gumaganon talaga kahit yung tinay nakatulong. Sabi niya, tinuturuan mo yung alaga mo? Sabi ko, oo, mabilis siya matuto eh. Kaya natutuwa. Kung ano-ano na lang yung naano ko sa bata, at least yung bata natututo sa akin dahil sa akin, at tumalino na yung bata. Dati, yan siya, letter C, di ba? May ABC, kung A ka, di ba talino ka? Nasa C siya, ngayong pasukan, B na siya. So, sabi ko sa kanya, target mo sa next pasukan, dapat A ka na. Sabi kong ganun sa kanya. So, sabi niya, sige, try ko. Basta, always lang tayo magbasa. Sabi niya ganun. Sabi ko, magbabasa tayo parati ng libro. Sabi kong ganun. Sa math, hindi mo na din maanuhan yung bata. Kaya natutuwa na din yung amo kong babae kasi ang laki na ng improvement ng bata. Kaya siguro hindi rin kami nag-aaway ng amo kong babae kasi kung ano yung gusto ko is, alam mo yun, kahit nagkakamali ako, hindi niya binibig deal kasi marami naman akong nagawang tama, malaki yung ambag ko sa buhay nila. So, simula kasi dumating ako dito, naging payapa na yung buhay nila. Nung bago ako guys, halos puro sigaw maririnig mo dito sa bahay. Sigaw, iyak, basta puro sigaw yung amo kong babae. Hindi mo marinig yan na hinahon magsalita. Sisigaw na naman yan. Tapos yung lalaki, away na naman yan sila. So, parating ina-under ng amo kong babae yung lalaki dati. Pero ngayon, hindi na ganun. Pantay na sila. Simula nung dumating ako, naging okay na yung bahay. Dati guys, bigla ka na lang magugulat, may lumalagabog na, may sinipa na dyan na kung anong laruan, kasi nga ayaw matulog ng bata. May mga ganong issue. Yung kumakain pa yung bata, tapos biglang pinapatayan na ng ilaw. Kasi nga, alas 10 na ng gabi, hindi pa tapos kumain. Pero ngayon, ang bata, 30 minutes, 20 minutes, tapos na kumain. Lahat ng pagkain, marami ako magbigay. Kaya yung bata ngayon mataba. Yan yung gusto ng amo ko. Kasi, rules ko, dapat pag sinabi kong ubusin mo yan, ubusin mo kung ano hinain ko dyan. So, yun yung bata, inuubos niya talaga kahit kanin na lang yan, walang ulam. Ubusin niya talaga yan, ganyan yung rules ko. Kaya, ang bilis na din kumain ngayon ng bata. Sinasabihan kong big mouth. Sabi ko, Pastor, big mouth. Yung bata ang nganga.
Ganyan talaga. Tapos, lagyan ko ng malaki yung kutsara. Parang pang, ano na, yung kain niya is pang matanda na. Tsaka, yung bata ngayon is mataba na. Dati, binibilhan pa to ng lolo ng siko kumber para lang tumaba yung bata. Pero ngayon wala na kasi mataba na siya. And ang galing niya na lumangoy. So, maraming achievements yung bata ngayon. Kaya tuwang-tuwa yung amo ko. And pinapabayaan niya na ako, nagkakamali man ako. Kahit nakita niya ako sa CCTV, puro lang ako cellphone. Hindi niya ako sinisita kasi as long as yung bata na alagaan. Ngayon, nakapagpahinga ako kasi wala sila. Bago sila umalis, sabi niya sa akin ng bata, nasa elevator kami, "Hi Jen, mamimiss kita. Ayokong umalis." Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, "Ha? You don't want to swim there?" Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, "Yeah, I want you to come." Sabi niya ganun. Sabi ko, "No, no, no, no. No one is going to look for the house." Sabi ko ganun. Kaya natutuwa yung amo ko kasi nga napakalapit na sa akin ng bata. Malambing na to sa akin. Sa kanila, hindi to nagpapakandong sa akin. Nagpapakandong to, yumayakap to sa akin, tapos humihiga sa akin. Tapos minsan tinutulak niya ako sa simento, tapos ano siya, hihiga siya dito sa taas ko. Ano nga siya sa akin, pero sa pag maraming tao, guys, makikita mo yung kasalbahian niya. Hindi ko siya masaway minsan kapag ano, hindi nga masaway ng nanay eh. Pag may ayaw siya, parang siya yung boss kapag siya yung nagmaoy, alam mo yun. Pero pag sinabihan ko siya, "Stop it, Emma, it's not good. If you are the one who's sleeping there and then I wake you up, are you going to be happy?" Yung mga tao, yung pamilya tsaka yung parents, na-shock, ginanon ko. Tapos sabi niya, "No, I'm not." "And then, what are you going to do now? Go to the table and eat." Ginanon ko talaga. Tapos gulat sila, yung bata sumunod. Tapos kaya yung lola, "Good, good." Sabi ganun sa akin, binigyan ako ng bago sila umalis, binigyan ako ng 2 pack ng Indomie na maanghang. Tapos may noodles pa nakasama. Sabi niya, kasi good job daw ako. Sabi ganun. So, ayun lang guys. Thank you for watching and napahaba yung chika ko. I love you all. Bye-bye.